Hello sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Gusto ko lang sanang magbahagi ng karanasan ko kasama ng mga kaibigan ko noon nang minsan mag-aya ang mga ito na mag-sleepover sa bahay nila. Tawagin na lang pala akong Juday. Bali originally, taga Bicol. Pero lumipat na kami ni nanay sa tita ko sa Cavite nang magpa siyang iwanan namin si tatay dahil sa pagiging pabaero niya. 18 years na rin kami dito sa Cavite at wala na akong balita kay tatay kung nasaan ba siya. May trabaho naman noon si nanay at ako naman ay may sideline habang nag-aaral pa. Mabuti na lang Sir Bob at mabait ang tita ko na kapatid ni nanay. Mabalik po tayo sa kwento. Ilang taon na ang nakakalipas simula nang mangyayari itong kababalaghan. Sa totoo lang talaga, natatakot pa rin ako kapag sumasagi siya sa isipan ko. Bakasyon kasi noong mga panahon na yon, kaya naisipan akong yayain ng kaibigan kong si Tina sa bahay nila. Nung una, akala ko ay ako lang yung niyaya niya, pero apat pala kami. Panglima siya, ako, si Ann, Cheryl, Becca. Sabi ko, dahil taga rito lang din siya sa Cavite, ay nung nagpaalam ako kay nanay ay pumayag naman siya. Ang ikinagulat ko ay wala pala doon yung mga magulang niya. Akala ko naman ay naroon din, kaya bakit nag-aya siya ng mag-sleepover sa bahay nila? Sabi niya nung isinama niya ako isang hapon ay matatagalan nga ang mga magulang niyang makabalik. Ako naman ay pumayag na dahil 5 naman kami at mukhang okay yung bahay nila. Yun yung first time kong maapunta doon. Medyo luma nga lang pero maganda naman siya, Sir Bob. Kaso hindi ko na sinabi kay Tina na iba yung pakiramdam ko sa bahay nila pagtungtong ko pa lang doon. Baka mamaya kasi ay isipin niya tinatakot ko siya o kaya baka sabihin na ayoko lang siyang sabahan doon. Wala na doon yung mga magulang niya kaya Biyernes ng hapon ay doon na kami matutulog ng mga kaibigan namin. Panay pa nga ang bili ni nanay noon na huwag akong gagalaw ng kahit anong gamit doon sa bahay at huwag akong masyadong maingay kung nakikitulog lang. Sinundo ako ng mga kasama ko at nagpaalam na rin ang mga ito kay nanay. Hapon na yon, dumaan muna kami sa tindahan na medyo malapit sa bahay ni Tina. Tanaw naman kasi mula doon yung bahay dahil malaki yon. Hindi ko alam. Basta naisipan ko na lang lumingon doon sa gawin ng bahay nila. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o talagang may nakita akong babae sa gawing bintana nila na nakatayo. Napatigil ako sa pagsasalita dahil pinagmasdan kong mabuti yung nakikita ko. Hanggang sa kalabitin ako ni Becca dahil ako na raw ang magbabayad. Pati tuloy siya ay napatingin sa tinitingnan ko. "Hoy, ano mo tinitingnan mo doon, Juday?" Tanong niya sa akin. Pero hindi ko naman na nasabi sa kanya yung nakita ko doon dahil wala naman. Umiling na lang ako at binaliwala yung nakita ko kahit na hindi ako sigurado. Matapos namin magbayad ay diretso na kami sa bahay ni Tina. Nagkukwentuhan kaming apat dahil ang daldal din ni Ann. Nang maarating na kami sa tapat ng gate ay para bang sinalubong din kami ng malamig na hangin. Hindi ko alam kung naramdaman din ba yon ng mga kasama ko, pero kasi oo. Ramdam ko yung lamig lalo na nang makapasok kami sa mismong loob ng bahay ni Tina. Para bang may mga bulong pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Mga hinga na parang nasa likod lang ng tenga ko na alam ko hindi galing sa mga kaibigan ko. "Tina, wala ba kayong kasama dito o kasambahay man lang?" Tanong ko muna sa kanya dahil paakyat na kami sa ikalawang palapag ng bahay nila. Ang sagot nga ay meron daw, kaso ay nasa palengke pa. Yun siguro yung nakita ko sa bintana kanina lang. Ang sabi niya, kanina pa raw umalis yung kasambahay, pero pabalik na raw siguro yon. Tumango na lang ako at baka nga tama ako na namalikmata lang ako. Ayoko nang masyadong isipin pa yon. Ilang oras pa ang nagdaan, Sir Bob, ay dumating na nga ang kasambahay niya. Hindi ito gaanong matanda at hindi rin bata. Saktong edad lang para tawaging ate. Mabilis na dumilim ang labas. Nasa isang kwarto lang kami noong mga oras na yon. Ang kaninang tahimik na pakiramdam ko
ay parang nabago. Nang lumipas pa ang ilang sandali, parang mas lumamig. Pero nawala ng saglit yon, nagtawagin kami ni Ate Yoli, yung kasambahay ni Tina, na oras na raw para maghapunan. Ang bango ng ulam nila, sinigang na baboy pala ang niluto para sa amin. Tawanan pa kami habang kumakain. Pero si Tina, pansin ko na medyo hindi siya gaanong sumasabay sa tawanan. Naisip ko na baka namimiss niya lang yung mama at papa niya. Kaya hindi na rin ako nakisali sa ingay ng tatlo. Ilang oras pa ay natapos na kami. Naunang naligo si Becca at ako naman ang pangalawa. Bukas pa yung bintana, kaya nang makalabas ako ng banyo ay ako na yung nagsara noon, sir. Kaso natigil yon nang mapadako ang mga mata ko sa ibaba. May naaninag akong para bang may naatayo doon. Tinitigan kong mabuti at tama nga ako. Isang babae yon at merong maputing buhok. Wala naman kaming kasamang matanda. Si Ate Yoli, itim ang buhok niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Babae yung nakikita ko. Tinapik ni Becca yung balikat ko at bakit daw ayaw ko pang isara yung bintana. Napatingin ako sa kanya at sinabi ko yung nakita kong babae sa ibaba. Pero nang ituro ko ay wala na ito doon. Natawa pa si Becca dahil nananakot lang daw ako. Ang sabi ko ay totoo nga na may nakita akong babae doon. Maya-maya pa ay pumasok na si Tina at may dalang snacks. Tapos na ring maligo yung dalawa, kaya naglakad na ako papalapit sa kanila. Isanarado ko na lang yung bintana at inalis sa isip ko yung nakitang babae. Pansin ko na kahit walang electric fan ay malamig talaga ang loob ng kwarto. Ilang sandali pa noon ay nag-aya na si Tina na matulog kami, kaya naman itinabi na namin yung mga natirang chichirya. Dahil dalawa ang kama ay nag-share kami ni Ann at sina Becca at Cheryl naman sa isang kama. Pinatay ko na rin yung lampshade sa tabi namin dahil nasa gitna naman ito. Sa kalaliman ng gabi ay basta na lang ako nagising at na magmulat ng mga mata, Sir Bob, nakita kong may nakaupo na sa paanan ng kama namin ni Ann. Hindi ako gumalaw o bumangon. Gusto ko kasing makasiguro kung totoo ba yung nakikita ko. At na makumpirma ko na tama nga at hindi yun panaginip, ginising ko si Ann sa pamamagitan ng pagkalabit ko sa kanya. Pero ayaw niyang magising. Hanggang sa nawala yung babae sa paanan namin. Nakatagilid ako doon noong mga oras na yon. Nararamdaman kong may naatayo sa likuran ko, kaya napapikit ako ng mariin at nagdasal ng taimtim. Para na nga akong may iyak dahil tulog mantika yung mga katabi ko. Napadilat ako dahil parang may hubihila ng kumot ko, pero nang lingunin ko yun, unti-unti talagang napupunta sa paanan ko yung kumot. Nanlaki pa yung mata ko dahil naroon yung babae at naangisi siya sa akin. Hanggang sa hindi ko na matiis yung takot ko. Sumigaw ako noon ng malakas, Sir Bob. Bahala na kung magising sila, mas gusto ko nga yun. Napabalikwas ako ng bangon at pawis na pawis, sir. Napalingon ako sa mga kasama ko at kasing silang apat. Pumasok naman si Tina dahil narinig daw niyang sumigaw ako. Hinanap ko yung babae kanina, pero ang sabi ni Ann, para daw akong binabangungot. Sumigaw daw ako ng malakas, kaya nagising siya. Ibig sabihin, sir, hindi pala totoo yung nakita ko dahil sabi nila ay nananaginip lang daw ako. Pero para sa akin, para kasing totoo. Basa ako ng pawis dahil sa takot. Sinabi ko kung ano yung nakita ko, pero tahimik lang si Tina. Hinagod lang nito yung likod ko dahil doon. Ako naman, pairamdam ko ay hindi na ako makakatulog dahil doon. Sabi ko pa nga, parang hindi bangungot dahil alam ko talagang totoo yung nakita ko. Hindi kaya tama ang lahat ng mga yon na may multo talaga sa bahay ni Tina? Kinaumagahan, sinabi ko sa kanya yung babaeng palagi kong nakikita dito. Nung una, ayaw niyang magkwento. Pero nagdaan pa ang ilang oras. Sinabi na rin niya sa akin kung sino yung babaeng tinutukoy ko. Lola ko yun, Juday. Ang sabi ni na mama, siya na raw ang bantay sa bahay na to.
Ang ibig sabihin, Sir Bob, matagal nang may bantay ang bahay nila. Kahit daw pabindisyonan ay ayaw nitong umalis. Bakit nga naman aalis ang unang may-ari ng bahay kung saan naninirahan pa rin yung anak at apo niya? Natakot ako dahil sa nalaman ko. Hindi ko na sinabi pa sa tatlo naming kaibigan at nanatiling sa pagitan lang namin ni Tina ang tungkol doon. Palagay ko nga ay nagpakita sa akin yung lola niya dahil baka akalain nito ay papaansin namin siya dito. Pero hindi naman mangyayari yon dahil gaya niya ay naitulog lang naman kami at walang planong guluhin siya dito. Nabanggit pa nga ni Tina na baka siguro bukas din ang third eye ko dahil may nakikita akong kaluluwa. Dahil nga sa nalaman ay nakiusap ako kay Tina kung pwede na akong umuwi sa amin. Nagdahilan na lang ako sa tatlo. Baka kasi sa susunod, pagpakita ang lola niya sa akin ay hindi na ako magising. Ayokong mangyari yon dahil kawawa naman yung nanay ko kung nagkataon na hindi na ako makabalik pa dahil sa bangungot na yon. Inayos ko na yung mga damit ko. Okay lang naman daw kay Tina at naiintindihan niya ako. Talaga lang na natakot ako dahil sa posibilidad na may gawin sa akin yung lola niya. Yun nga ang mas kinakatakot ko. Mabuti at walang alam yung tatlo para hindi sila guluhin nito. Simula noon, tumatanggi na ako kada may mag-aaya ng sleepover kahit pa marami kami. Dahil ang bahay na may bantay ay tingin ko mahirap nang kausapin at paalisin. Posibleng manakit pa o kaya gumawa ng hindi tama. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ko. Sana ay mapasama ito sa channel nyo at mapainggan ko. Malamig na gabi sa inyo, boss, pati na sa lahat ng mga nakikinig. Ako pala si CJ, hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin maraming taon nang nakaraan. Bali, Boss Bob, naitulog ako sa bahay ng pinsan ko sa Cubao lang. Wala kasi sina mama at nasa bahay ng lolo ko sa probinsya, kaya pansamantala na ipinakiusap ako na sa bahay ng kapatid ng papa ko na lang muna. May kalakihan din naman ang bahay nila. May sarili nga akong kwarto, kaya natuwa naman ako. Sabi ni na mama, 1 linggo lang daw sila at babalik rin. Sa Masbate kasi ang probinsya ng lolo ko na tatay ni mama. Ayaw niya kasi akong maiwan mag-isa sa bahay namin noon. Mga 18 years old pa lang ako nito. Bali, unang gabi ko doon ay kumatok si Fred. Pinagbuksan ko siya at tinigil muna ang pag-aayos ng kama. Tanong niya kung pwede daw ba na doon siya matulog. Nagtaka naman ako nung una. Pwede naman. Bahay niyo naman to, 'di ba? Pero bakit ba? Siyempre tinanong ko rin siya, boss. Sabi niya, basta raw. Umalis kasi si tita. Dadalhan daw niya ng damit ang kuya ni Fred na nasa ospital. Na dengue kasi yon. Kaya sakto nga na dito ako makikitulog. May kasama si pinsan. Nilakihan ko ang bukas ng pinto at pumasok rin siya. Mas patanda ako sa kanya ng 3 taon. Tanong ko kung bakit dito siya matutulog. Nagkibit balikat lang ito at tahimik. Pero pansin ko na may iba sa kanya. Sabay kaming kumain. Sabi ni Fred, doon daw siya sa tabi ng pader. Ang sabi ko naman ay sige. Kada gabi, doon siya natutulog sa kwarto kung nasaan ako pansamantalang nakikituloy. Nung pangatlong araw at gabi ko nasa bahay nila, ay parang may kakaiba kay Fred, boss. Kada gabi, akala ko guni-guni ko lang na may kumakatok sa pinto. Kaya hindi ako tumatayo o nilalapitan yung pinto. Baka kasi hangin lang ang gumagawa ng ingay. Pero paano nga pala sarado yung bintana namin? Sinabi ko yun kay Fred, pero wala siyang sagot tungkol dito. Hanggang sa isang malalim na gabi, mag-aalas 12 na nun. Basta na lang ako nagising na para bang kusa na lang akong napadilat. Sa pagkakataon na yun, boss, hindi na mahina yung pagkatok. Malakas na yon at para bang gusto niyang pumasok na.
Bumangon ako at pinakinggan kong mabuti. Basta ang lakas ng katok. Gigisingin ko nga sana si Fred, pero nakaupo na rin siya at nakatingin din sa may pinto. Nagkatinginan kaming dalawa dahil patagal ng patagal ay palakas ng palakas ang katok. Kaya nilapitan ko na yung pinto para sana pihitin yung siradura. "Insan, bubuksan mo?" tanong ni Fred sa akin. Tumango naman ako at sinagot siya na baka kasi si Tita na yon. Ang sabi naman niya sa akin ay huwag daw. Pero huli na, boss. Nang buksan ko yung pinto, malamig na hangin lang yung sumalubong sa akin. Sumilip pa nga ako sa labas, pero walang ibang tao. Isinara ko na lang yung pinto at bumalik sa kama. Naupo ako sa tabi ni Fred. "Wala namang tao, insan. Si Tita kaya yon at nakauwi na?" tanong ko sa kanya. Pero ang sabi niya ay hindi, dahil kung mama niya raw yun ay tiyak na tatawagin nito yung pangalan namin. Tanong ko kung sino yon kung hindi si Tita. Bumalik na lang kami sa pagtulog. At ilang oras pa, narinig ko na naman yung pagkatok. 3:00 na siya ng madaling araw. Tiningnan ko si Fred. Tulog siya. "Sino yan?" tanong ko pa nang tumapat ako sa pinto. Ilang minuto lang ay nawala na yung pagkatok. Tumahimik na ang paligid. Nang bigla akong nakaramdam ng lamig sa likuran ko, kaya't dahan-dahan akong lumingon. Nakahinga ako ng maluwag nang wala naman ako nakitang kakaiba. Napahawak pa ako sa ulo dahil medyo nakaramdam ako ng takot. Mula nang matulog ako sa bahay ni na Fred, mas naging grabe na yung ingay kada magigising ako sa hating gabi at madaling araw. Pero nang ika-4 na gabi ko doon ay nasagot lahat ng tanong ko. Nagising ako muli dahil sa ingay ng katok. Bumangon ako at hindi ko na hinintay na magising si Fred. Habang kumakatok siya ay binuksan ko agad ang pinto. At doon, boss, napako ako sa kinatatayuan dahil sa nakita ko. Hindi ako noon pwedeng magkamali. Si Lolo yung nakita ko at nakasuot siya ng barong. Napaatras ako habang papalapit kay Fred. Niyawig ko yung braso niya, kaya bumangon ito at tinuro ko si Lolo. Andoon pa rin siya, yung buong huluma niya, nakatitig lang sa amin. Napasigaw pa nga kaming dalawa sa takot at sabay bumaba ng sala. Napaiyak pa nga yung pinsan ko dahil sa takot. Naroon na pala si Tita at nagising dahil sa ingay ng sigaw namin. Bakit daw ba? Sabay pa kami nagsalita ni Fred kaya hindi kami maintindihan. "Ba't kayo sumisigaw ng 10 oras ng gabi?" tanong sa amin ni Tita. Sinabi ko na nakita namin si Lolo, yung tatay ni Mama. Namutla din si Tita. Sinindihan niya ang ilaw kaya nagliwanag ang paligid. Kita ko nanginginig si Fred sa takot at pagkabigla. Chinek namin ang kwarto pero wala na si Lolo. Doon sinabi ni Tita na baka kaya naroon si Lolo at gusto akong makita. Doon ko nalaman na wala na pala siya, pero hindi tumawag sina Mama. Pang-4 na araw na niya siguro at gusto niya akong magpunta doon. Kaya naman tinawagan ko si Mama at nagpasundo kay Papa. Ayaw daw nilang sabihin sa akin dahil baka hindi ko raw matanggap. Pero dinalaw ako ni Lolo dahil akala siguro nito ay kinalimutan ko na siya. Hindi ko lang alam na wala na pala siya. Ang buong akala ko lang kasi ay may sakit siya. Pero nang pupunta daw sina Mama doon, kinagabihan ay nagpaalam na rin si Lolo. Kaya siguro naroon siya sa bahay ni na Tita Elsa dahil naroon ako. Pero pinuntahan ko nga siya para makita din. Sumunod na ako sa Masbate. Nakakalungkot lang dahil ang huling kita ko pala sa kanya ay nung patay na siya. Nang maabalik na kami ng Manila, bigla kong naalala kung bakit balisa si Fred o kaya may kakaiba sa kanya nung pagpunta ko pa lang sa bahay nila. Iniisip ko kung may kinalaman pa rin ba yon sa pagkatok at yung kay Lolo. Inamin niya na madalas daw talaga tuwing malalim na ang gabi ay may naririnig siyang kumakatok kahit wala namang ibang tao.
Hindi siguro lilipas ang isang linggo na hindi niya maririnig yon. Hindi nga niya nakukwento kina tita dahil baka hindi raw sila maniwala. Siguro ay malakas din ang pakiramdam niya at may nagpaparamdam talaga sa bahay nila sa Cubao. Hindi naman na naulit yung mga pagkatok dahil makalipas ng ilang taon ay lumipat din sila ng bahay. Ito lang po ang experience namin ng pinsan ko. Palagi akong nakikinig sa channel nyo dahil mahilig ako sa mga horror stories. Tuloy-tuloy lang boss sa pag-a-upload. Magandang umaga sa inyo sir at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Gaya ng mga kwentong naririnig ko dito ay ako rin may nakakatakot na karanasan na ilang araw ko nang pinag-iisipan kung ibabahagi ko ba o itago na lang. Pero isang umaga, nagpasya na rin akong magsulat at ibahagi ito. Bahala na kung may maniniwala sa akin. Basta gusto ko lang din i-share ito para makagaan sa loob ko. Ako pala si Myra, 30 plus years old. Pero 2 taon nang nakaraan mula nang mangyari sa akin to. Actually, minulto ako sa sarili kong bahay dahil yung mga tita ko ay naitulog dito. May bagyo kasi noon kaya dito muna sila sa bahay. Nasa trabaho ako noong mga panahon na yon Sir Bob, kaya hindi ko alam kung ilan silang umuwi ng bahay namin. Medyo nakakaluwag-luwag naman sa buhay pero hindi mayaman. Saktong pamumuhay lang kami pati yung tita ko. Taga-Tacloban kami. Palagi kami sa pool ng bagyo sa lugar. Dahil nasa ibang bansa ang asawa niya, pansamantalang naitulog sila sa amin. Ang alam ko kasi ay may yaya yung tita ko noong mga panahon na yon. Tinawag ko si mama noon na makauwi galing trabaho. Gabi na rin kasi. Nakasanayan ko na kasi na may naghihintay sa akin kada uuwi ng gabi. Kaso lang wala si mama. Pero may tao sa kusina. Babae siya, nakasuot ng pang-uniform ng mga nannies. Naisip ko na baka yun yung yaya na kasama ng tita ko at nagising lang. May anak kasi siyang 1 at 3 years old. Imbis na sa kwarto ako tumuloy, doon sa kusina ang diretso ko. Kukuha ako ng tubig para uminom sana. Kinausap ko yung yaya na naabutan ko doon. Pero ang weird lang kasi hindi siya nagsasalita. Basta lang na nakatayo siya doon kaya tiningnan ko pa ito sa likod niya. Nakasapatos pa nga siya Sir Bob at nakatali ang buhok. Dahil pagod na ako ay iniwan ko na yung babae doon. Pagpasok ko ng kwarto ay nagbihis lang ako at nagpahinga na agad. Kinabukasan, tinanong ko si mama kung bakit hindi niya ako hinintay umuwi. Sabi niya ay napagod daw siya kakalaro sa mga pamangkin dahil may sakit yung isa. Napatungo na lang ako dahil doon sir. Kaya pala. Itatanong ko sana yung babae kagabi. Kaso lang, baka nga pagod din ito kaya hindi na rin ako sinagot pa. Ilang oras na ako sa baba, kaso wala pa akong nakikitang yaya. Puro si Tita Mary ang may karga ng anak niya. Pero pumasok din sa isip ko na baka nasa tindahan o palengke at inutusan lang. 3 araw daw sila sa bahay at ayos lang naman yon para may kasama si mama. Manager kasi ako sa isang department store dito sa mall, kaya madalas ay gabi ang pag-uwi ko. Hanggang sa makaalis ako ay wala akong nakitang yaya ng mga pamangkin ko. Mamaya pag-uwi ko ay tatanong ko kay mama. Nasa bus na kasi ako noon nang maalala kong banggitin sa kanila kanina. Bandang tanghali yon Sir Bob. Tinawagan ko si mama. Kaso walang sumagot. Kahit si tita ay ayaw rin sagutin yung tawag ko. Naisip ko na lang na baka abala sila pareho. Buong maghapon na trabaho. Sumaglit ako sa groceries dahil palapit na ang bagyo. Baka kasi isang araw ay wala nang pasok. Lampas 9:00 na ako nang nakauwi. Tahimik ang bahay. Baka nasa kwarto sila. Pero mukhang kakatapos ang nilang kumain dahil amoy ko pa yung ulam sa kusina. Nilapag ko yung bitbit ko at saka inalis sa loob.
Maya-maya pa ay narinig ko yung boses ni Mama at pumasok sa kusina. Nagmano agad ako. Matawag ako pero walang sumasagot, Ma. Anong ginagawa niyo ni Tita kanina? Tanong ko sa kanya. Pero nagulat ako sa sagot niya. Wala naman daw tumatawag sa cellphone niya. Ipinakita ko pa nga yung call log ko pero walang missed calls ko. Imposible yon dahil ilang beses ko siyang tinawagan. Hindi rin daw sila umaalis ng bahay. At ilang saglit, naalala ko yung itatanong ko sa kanya. Kaso biglang dumating si Tita at umiiyak yung bunso niyang anak, kaya kinarga yon ni Mama muna. Naiwan ako doon mag-isa, kaya hinugasan ko muna yung mga prutas kong nabili. Naramdaman kong may iba akong kasama, pero ipinagpatuloy ko pa rin yung ginagawa ko. Ma, ikaw na muna maglagay ng mga pinamili ko sa cabinet ha. Maliligo muna ako. Pero itong mga prutas okay na, sabi ko, Sir Bob. Hindi siya sumagot. Tinignan ko nga si Mama, pero palabas na. Kaso parang hindi si Mama yon. Kaya hindi pala ito sumagot, yung yaya ng mga anak ni Tita. Mahaba ang buhok, tapos sa alugay din. Napairap pa nga ako kasi 2 beses niyang ginawa yon. Hindi ako sinasagot. Nagpunas lang muna ako ng kamay at umakyat para tanungin yung tita ko dahil may kabastusan na yung yaya niya. Hindi sumasagot kapag tinatanong. Pagdating ko sa kwarto niya ay andoon si Mama, tapos yung anak na bunso ay iyak ng iyak. Hinanap ko yung yaya pero wala. Nagtanong si Mama kung bakit daw. Nasaan yung yaya mo, Tita? Alam niyo bang 2 beses na niya akong hindi sinasagot kada kakausapin ko yan? Ang bastos, hindi man lang ako sagutin o kumibo man lang. Galit ko pang tanong sa kanilang 2. Pero iyak pa rin ang iyak yung bunso kong pinsan. Nagkatinginan sila ni Mama at nagtaka pa ako. Tanong nila kung sino daw bang yaya. Wala naman daw yaya si Tita at ilang linggo na nga rin. Parang lumaki yung ulo ko noon, Sir Bob. Pumasok ako ng kwarto nila at napaupo dahil naguguluhan ako. Ma, imposible kasi yun. Nakikita ko lang yung yaya sa baba habang naguhugas ako. Tapos nung isang gabi naman, nakita ko siya sa kusina at nakatayo lang. Basta mahaba yung buhok niya, naka-uniform pa nga. Huwag niyo naman po akong lokohin, sabi ko pa dahil ayokong isipin na hindi pala tao yung nakita ko kanina lang. Pero ang sabi ni Tita ay mahigit 1 linggo na raw walang yaya yung mga pinsan ko. Eh kung wala pala silang yaya, sino yung nasa kusina at nakita ko dito nung gabi? Tanong ko sa kanilang 2. Mas lalong umiyak ang bata kaya nataranta na si Tita. Nang biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Sa takot nga ay napayakap pa ako kay Mama at sa pinsan ko. Pagtigil ng pagkundap ng ilaw sa kwarto, ang ginawa ni Mama, nilagyan niya ng pulang tela ang bata at krus sa noo. Tumigil siya sa pag-iyak. Nang biglang pinatanggap na tawag yung tita ko sa isang kamag-anak daw ng yaya nila dati. Napasigaw pa nga ito sa gulat dahil kaya daw pala hindi na nakabalik yung yaya nila ay naaksidente ito at namatay. Malamang kaya din umiiyak ang bata dahil siguro nakikita siya at bumabalik. Natakot ako noon, Sir Bob, dahil multo na lang pala yung nakikita ko sa bahay at sinundan si na Tita dahil akala siguro nito ay buhay pa siya. Pare-pareho kaming na-shock dahil sa balita. Nagdasal kami at mula sa baba ng bahay ay nakarinig kami ng ingay na para bang may nabasag. Ilang saglit, malakas na sumara ang pinto kung nasaan kaming lahat. Nagulat kami at mahigpit na nakayakap si Mama sa mga bata. Baka nakikita nito ang yaya kaya iyak siya ng iyak kanina. Hindi kami nagpatay ng ilaw noon at hindi rin kami lumabas ng kwarto hanggang sa mag-umaga, sir. Bumili ng insenso si Mama para pausukan ang buong bahay. Ang sabi niya, malamang ay sumunod ang multo ng yaya nila kay Tita. Mula nang makaranas kami ng ganon, ay sama-sama na kami sa iisang kwarto kapag gabi. Delikado rin kasi,
pwedeng hindi nito iwan ang mga bata dahil nakasanayan na niya itong makasama. Mula nang matuklasan ko yun, ilang gabi na rin na may mga nararamdaman kami ni na mama. Natakot ako para sa mga pinsan kong maliliit pa. Kaya palaging may telang pula ang mga bata at hindi hinahayaan na maiwan sa isang kwarto. Lumipas ang bagyo. Hindi muna namin pinauwi sina tita. Baka kasi mamaya hindi makaya ni tita ang walang katuwang kaya nagtagal pa sila sa bahay namin. Yung mga nag-apply na yaya ay doon na rin sa bahay namin nagpupunta para makilatis din namin ni mama. Siguro mga 1 linggo ang lumipas ay nawala na yung pagpaparamdam sa bahay. Nag-decide na rin na umuwi si tita sa bahay nila dahil may nahanap ng bagong yaya at makakauwi na rin yung tito ko galing Saudi nun. Ang dasal ko nun ay sana hindi na maulit yung ganong pangyayari lalo sa bahay namin dahil nakakatakot at nakakabahala talaga lalo kung involved ang mga bata. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Bob. Pasensya na po kung medyo naguguluhan kayo sa kwento ko. Paki-edit na lang po. Hihintayin ko po na ma-narrate sa inyong channel at more power sa inyo.